Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On diary entry number 933, then I heard the following words in my soul. You will receive a greater reward for your obedience and subjection to your confessor than you will for the practices which you will be carrying out. Know this, my daughter, and act accordingly. Anything, no matter how small it be, that has the seal of obedience to my representative is pleasing to me and great in my eyes. At narinig ko ang mga salitang ito sa aking kaluluwa. Makatatanggap ka ng mas higit na gantimpala dahil sa iyong pagtalima at pagpapa sa ilalim sa iyong kumpesor kaysa sa mga gawain na iyong isa sa katuparan. Dapat mong malaman, aking anak, at kumilos ng naaayon. Ano mong bagay, gaano man kahirap, na may selyo ng pagtalima sa aking kinatawan, ay nakalulugod sa akin at dakila sa aking paningin. Alright, iugnay natin ito doon sa nakaraang 2 araw. In the last 2 days, Faustina was decided or felt that she needed to do mortifications. So ito lang naman, gusto niya na dahil ito ay panahon na ng Kwaresma, Ash Wednesday. So ginawa niya, sumulat siya sa kanyang spiritual director, para humingi ng ng pahintulot na makapagsagawa ng mortification dahil Ash Wednesday. Simula na ng Kwaresma. Hindi agad nakatugon yung kanyang spiritual director. So, tingin niya, dahil hindi na nga siya makakahintay dahil Ash Wednesday na yun. So, nag-decision siya na without the written permission of the spiritual director, she would start the mortification. Hindi niya nabanggit anong mga mortification, but tomorrow, we will read on the specific mortifications that she had done or she suggested to do. Tapos ito sa 93, sabi sa kanya ni Jesus na you will receive a greater reward for your obedience and subjection to your confessor than you will for the practices you will be carrying out. So ito yung sabi natin the other day na si Jesus lagi niya sinasabi, masigit na mahalaga yung pagtalima kaysa doon sa mortifikasyon. So ang mas hinahangad niya kay Faustina ay pagtalima. Kasi hindi pa nga dumarating yung written approval for her to do the mortification. Ginawa na niya, diba? Pero, sabi naman niya kahapon, she felt that tingin niya ay umaayon naman. So, ginawa na niya without the written. Pero dumating naman din that day, late na nga lang, yung written permission to do the mortification. Again, mortifications during those times ay pinapayagan pa na, pero ngayon hindi na siya ina-encourage. So, but we appreciate what Faustina was doing because in those mortifications, many souls
will be saved or would be saved. And saved actually, na siya, sabi niya ng maraming mga kaluluwa ang nailigtas. And how she knew that? Of course, she knew that kasi nga, she had that vision. Anything, no matter how small it be, anumang bagay, gaano man kaliit, that has the seal of obedience to my representative is pleasing to me. Sino ba yung representative? Of course, it's the priest na yun naman lagi ang kanyang kinatawan. Kalulugod yun sa kanya kahit gaano man kaliit. O basta sinunod natin. Obedience is really a difficult thing to do kasi how many times have we disobeyed? Marami tayong mga pagkakataon na hindi sumusunod. Maraming pagkakataon na ipinipilit natin kung ano yung gusto natin. Especially if we do not like, kung hindi natin gusto yung authority. Pero para sa akin, kahit hindi hindi tama, no? Kahit hindi tama yung parang nakita mo parang hindi tama. But pa sinasabi natin na ah, bakit pinapayagan? No? Kahit hindi tama, alam mo naman, di ba? By your logical mind, sa ating logical mind, hindi naman tama yung pinagagawa sa atin, pero tingin natin pinapayagan naman ni Lord. No? Of course, totoo yan, pinapayagan kasi, for example, you do not like the priest who was assigned in your area. Tapos may mga pinagagawa siya, ganyan-ganyan. Bakit? Bakit yun? Pinadala. Of course, the Lord has agreed, not agreed, but allowed things to happen. Hindi naman lahat ng tao na kakasalamuhan natin mabubuti. Pero bakit may mga tao na hindi naman mabubuti? Bakit nandyan sa buhay natin? Of course, ito yung mga tao na magbibigay sa atin ng lesson, especially on the issue of obedience. Again, people are sent to us to bring lessons in our life. Minsan, ang hirap maintindihan bakit nangyayari, bakit ganun. Pero, hindi man natin gusto because it is inconvenient for us. Hindi convenient na for us. That is the challenge. Hindi natin gustong sundin kasi inconvenient. Yun yung challenge. Many times, Faustina experienced that. Parang wala naman logic pinapagawa sa kanya ni Jesus. And then, gagawin pa rin ni Faustina. And then after doing that, sabihin sa kanya ni Jesus, ang, ang mga bagay na mahalaga lagi yung pagtalino. Yun yung mahalaga sa kanya. So maraming beses na ipinasa or Faustina passed on the test of obedience, no matter how inconvenient things are. No, kaya tingin ko, mga bagay na hindi convenient for us, this bring lesson. Makikita lang naman natin ang lesson after we complied. So ako, laging hindi man yan convenient for us. Just follow it. Dahil if we have faith, kung meron tayong pananampalataya at pananalig, yun yung maging ibabaw. Yun yung sasabihin, okay. Maliit lang na bagay, diba? Pero nagawa natin. Then congratulate ourselves. Sumusunod tayo sa mga bagay na
Hindi man natin naisin, pero doon yung ating pagsunod. I always have, marami na akong, no, marami na akong disobedience na ginawa sa buhay ko, no. Halimbawa, nag-defy ako doon sa order ng magulang ko, yung mga wishes ng mga magulang ko nung araw, no. But I stood by it, by my decision, and learned from those decisions. So, disobedience yun sa aking mga magulang. Ah, pag hindi ko rin, maraming beses na yun sa buhay ko. Marami akong mga bagay na nilabag. Batas ng tao, batas ng magulang, ganun. Of course, hindi naman yung mga batas ng tao na mortal sins, not that. No? And I thank the Lord na hindi ko, yung mga bagay na gano'n na hindi ko nalalabag. Pero yung mga bagay na, yung mga, alam mo na yun, yung norms ng lipunan, hindi ako ganun ka. I always think na, kaya nga maraming beses hindi ako nagugustuhan sa isang grupo or community kasi nga, hindi ako nag-iisip katulad ng karamihan. So, ganun ako. Mali yun eh. Ba't ko gagawin yun? So, talagang may principles. Pero, na-realize ko din na hindi yun, hindi ganon. Nung pumasok ako sa spiritual path, hindi ganon. Lalo na nung nag-a-advance ako. Kasi ano yung moral authority ko to say things kung ako mismo hindi sumusunod. So, malaking bagay sa akin yung natutunan ko gaano man kasakit, no, gaano man ka unfair, quote unquote, for me. But I stood by what the authority is telling me to do. Ganon. Mahabang panon yan. Hanggang doon sa nakita ko na kinailangan ko palang daanan talaga yung mga ganon sapagkat marami sa mga kasama ko would be faced in the same situation. That's why I think I always have the moral authority. Kasi nga, sinunod ko eh. Kung nagmatigas ako, sinabi ko na ganito, ganyan. Tulad nung araw, ay ano pa yung moral authority ko na sabihin at ipagmalaki yung salitang obedience. So it has to manifest in ourselves sa sarili natin. Yung mga bagay na ganito. And I thank the Lord for always giving me the opportunity to learn from my mistakes, from life's lessons. Not perfect. I'm not perfect yet. Ang dami pa rin mga kahinaan, ang dami pa rin mga kailangan baguhin sa sarili ko. But what is important is that I think, pinoproseso, pinag-iisipan, tinitingnan ng sarili to become a better person. The Lord will always lead us to something good. Kung hindi man kaaya-aya ngayon, there will always be a reason for all the inconvenience, for all the things that we see na hindi naman fair, no? Mga ganon. And may we always be guided by the Lord in all our decisions. Kung dumating lagi sa atin, no? We will always be challenged but by what we say, kung ano yung sinasabi natin. Kaya, when we say these things, we have to be a model in what we do. May the Lord continue to guide us to be a perfect example.